Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio, palakpakan natin siya. At nawa ang inyong mga panalangin na itinataas ngayon sa tulong Santo Padre Pio, nawa ang lahat ng iyan kasama ng mga nasa tahanan ngayon ay pagkaloob ni Santo Padre Pio. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, kung kayo tatanungin ko ngayon, ano yung nagiging iyong dahilan, no? Kapag ikaw ay merong mabigat na pinagdadaanan, papaano mo pala napapapayapa ang iyong sarili kapag ikaw ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay, gaya ng karamdaman, pagkawala ng mahal sa buhay, pagbagsak sa maraming bagay, negosyo, anuman yan. Paano mo pinapapayapa ang iyong sarili, no? Kapag ikaw ay dumadaan sa iba't ibang uri ng trahedya sa buhay, paano ka kumakalma? No? Paano ka kumakalma? Paano mo pinapapayapa ang iyong sarili? Ang iba, sumusuko na. No? Ang iba'y give up na. Ang iba'y hindi makayanan. Pero ang tanong, ikaw na naririto ngayon, sumisimba, malakas, malusog, kahit na may pinagdadaanan, nakapagpuri at nakapagpasalamat sa Diyos. Ano yung iyong pinakamalalim na dahilan para malampasan mo ang lahat ng iyan? Tingnan natin ang mga pagbasa sa araw ng linggong ito at tayo tutulungan paano nakakalampas sa tulong ng salita ng Diyos, no? Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Job. Kita ninyo kung inyong pinakinggang mabuti ang pagbasa, no? Sabi niya, bat-bat ng hirap ang kanyang buhay, itong si Job, no? Matindi ang kanyang pinagdaanan. Kung inyong babasahin ang kanyang buhay, siya'y matuwid, banal, no? Banal na tao, iginagalang. Pero dumating sa punto na ang demonyo ay nakipag-usap sa Diyos at sinabi niya na ang taong ito'y matuwid, gumagalang sa iyo, tapat sa iyo dahil siya'y pinagpapala mo. Bakit hindi ko subukang siya'y aking pahirapan? Siguradong isusumpa ka niyan. Yan ang sabi ng demonyo sa Diyos. Hinayaan ng Diyos na si Job ay dumaan sa matinding pagsubok sa pamamagitan ng demonyo. Pero ang bilin niya ay huwag mo siyang papatayin. No? Anong nangyari kay Job? Una, nawala ang lahat ng kanyang mga alaga, mga ari-arian. Siya'y napakayaman. Dahil sa demonyo, nawala ang lahat ng kanyang mga alagang tupa, namatay ang kanyang mga alipin, namatay ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang asawa. At siya mismo ay nagkaroon ng matinding sakit sa balat. Siya'y nagdusa. Kaya sabi niya, ang tagal ng gabi, ang hirap ng buhay, siya'y hirap na. Iyan ang tukso ng demonyo sa kanya. Sipin ninyo, ganyan ang tukso ng demonyo kay Job para lang isumpa niya ang Diyos. Yung halos siya'y mamatay na sa hirap. Inalis ang lahat ng mahal niya sa buhay. Siya'y nagdusa ng lubos.
at ang tukso sa kanya, isumpa mo ang Diyos. Kahit ang kanyang mga kaibigan, ang sabi sa kanya ay, kaya ka nagdurusa dahil makasalanan ka. Iniwanan siya, bombarded ng mga masasamang salita. Ganyan ang kanyang pinagdaanan. Isipin ninyo, napakatindi ng tukso sa kanyang buhay. Karamdaman. Kasi binigyan ng matinding sakit para sumpain niya ang Diyos. Inalis ang kanyang napakagandang asawa para sumpain niya ang Diyos. Inalis ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga ari-arian para sumpain niya ang Diyos. Pero, anong ginawa niya? Hindi, kahit na napakalabo na ng pag-asa sa kanya, sobrang labo na ng pag-asa, sapagkat siya'y parang mamamatay na sa sakit at hirap, siya'y hindi nawala itong malabong pag-asang ito. Sabi niya, purihin ang Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Pero, kung tayo yan, kung sa atin tumama yan, ano kaya ang magiging reaksyon natin? At marahil ay tumatama yan o tumama na sa iba sa atin o pinagdadaanan ngayon ng iba sa atin. No? Ano kaya ang iyong reaksyon? Sabihin mo kayang purihin ang Panginoong Diyos sa kabila ng lahat ng yan o sumpain mo sa tindi ng pagsubok mo? Isipin ninyo mga minamahal na mga kapatid, ang lahat ng iyan para kay Job ay temptation, tukso ng dyablo para ang dakilang Diyos ay sumpain sapagkat siya'y mabuting tao. No? Sa atin din, mga minamahal na mga kapatid, baka tayo dumadaan din dyan. Minsan napakahina pa ng problema natin, sinisisi na natin ang Diyos. Minsan yung mga biglaang dumadating na hindi natin inaasahan na mga trahedya sa buhay, sinisisi agad natin ang Diyos. Ay di panalo ang demonyo sa iyo. Sapagkat yan ay isang tukso sa iyo ng demonyo para ang Diyos ay layuan mo. At ang worst, para ikaw ay magpakasama pa ng todo. Pero si Job, sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa at nanatili siyang payapang-payapa sa kabila ng pain, sa kabila ng suffering, sa kabila ng loss. Siya'y naging payapa ang kanyang puso at kaluluwa niya. Yun ang dahilan bakit siya bumabangon araw-araw. Ano? Dahil ang pag-asa'y hindi nawala sa kanya. Kaya mga minamahal na mga kapatid, napakadami ng pwede nating makuhang aral kay Job. At nawa, kung isa man sa atin ngayon ay parang si Job, at makikita ninyo anong naging balik ng Diyos sa kanya. Nung purihin niya at pasalamatan niya ang Panginoong Diyos sa kabila ng lahat ng ito, nung hindi magtagumpay ang demonyo sa kanya, anong ginawa ng Diyos? Sa bandang huli ng kanyang aklat, ibinalik ng Diyos doble ang lahat ng nawala na kinuha ng demonyo sa kanya. Ibinalik ng Diyos. Muli ang kanyang balat ay naging makinis na parang bata. No? At ibinalik ng Diyos ay muling nagkaasawa. Humaba ang kanyang buhay. Nagkaroon ulit siya ng mga anak. Nagkaroon ulit siya ng mga ari-arian. Sapagkat nanatili siyang tapat sa Diyos sa kabila ng tukso
ng demonyo sa kanya na sumpain ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kita ninyo si San Pablo, sabi niya, kahit na sobrang hirap, siya ay nakipamuhay sa buhay ng tao. Sabi niya, pinuntahan niya ang bawat buhay ng tao. Anong dahilan niya? Bakit niya gagawin yon? Gusto niyang iligtas ang kaluluwa ng mga tao. Kaya, yung mga ordinaryong buhay ng tao, kahit mahihirap, pinasok niya. Sapagkat ang kanyang purpose, iligtas ang kaluluwa ng bawat pamilya na kanyang pupuntahan. Ganun din nawa sa inyong pamilya. Bakit ka nagpapakahirap sa paghahanap buhay? Hindi lang para sa magandang kinabukasan ng iyong anak. Bakit ka nagpapakahirap sumimba, pumunta sa Santo Padre Pio, kasama ang iyong anak na hindi naman nakakaunawa pa ng misa? Bakit mo lahat ginagawa ang iyan? To save. Para iligtas ang kaluluwa ng anak mo at ikaw din. Kaya ka nagsasakripisyo, kaya ka nagpapakahirap para iligtas ang kaluluwa nila. Amen. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang bawat sakripisyo ninyo, bawat paghihirap ninyo, lagi yang merong kapalit ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa. Sa mabuting balita, narito si Jesus, no? At napakaganda nung unang tagpo. Anong unang tagpo? Ang bianan ni Simon Pedro ay nilalagnat, tinatrangkaso, may matinding sakit. At sabi ng mga kasama niya, naku, ang inyo pong bianan ay may sakit. Siguro si Simon Pedro hindi naimik. Siguro isip-isip niya, baka nga ari mapagaling pa ni Jesus. Iisip-isip siguro, may biro lang, joke lang ho yan. At sabi, bakit kaya pinagaling pa ni Jesus? Ano? At anong ginawa ni Jesus? Pinagaling ang biyanan. At yun, nagtampo si Simon Pedro kay Jesus dahil pinagaling ang kanyang biyanan. Mga minamahal na mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, narito si Jesus, no? Napakadami ng tao ang pumupunta sa kanya. Sa pintuan pa lang ng bahay na kung saan siya naroroon, dagsa ang napakaraming tao. No? Dagsa. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, lagi siyang pumupunta sa isang deserted place, sa isang tahimik na lugar, magdamag nagdadasal. Bakit na ginagawa ang lahat ng yan? No? Sapagkat gusto niyang iligtas tayo. Gusto niya iligtas, pagalingin, alisin sa matinding pagdurusa ang tao. Pagalingin. Kaya siya ay lumilibot sa buong bayan ng Capernaum. Sabi niya, ito ang dahilan ng aking pag-alis sa Capernaum. Ano? Siya ay pumupunta sa mga tao, binabahay-bahay niya para ang bawat isa'y makaranas ng kaligtasan, para gumaling sa karamdaman. At anong naging dahilan para siya maging malakas lagi? Nagdadasal, magdamag, pumupunta sa isang tahimik na lugar. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang mga pagbasang ito, tayo nga'y dinadala, no? Dinadala tayo na nawa ang hangad ni Jesus sa atin, tayo maging payapang-payapa lagi ang ating kaluluwa, ang ating puso, sa kabila ng napakaraming pagsubok sa buhay. At inyong isipin, sa karanasan ni Job, sa kanyang karanasan, na pag nalampasan niya, at siya'y naging payapang-payapa pa rin, sapagkat
kahit na napakalabo na ng pag-asa, hindi siya tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. At yun nga, isang araw ay ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Tayo din, mga minamahal na mga kapatid, at yan ang inyong hilingin sa banal na misang ito, na sa kabila ng hirap ng buhay ng tao, nawa ay lagi tayong padaanin ng Diyos sa mapayapang buhay, mapayapang puso, at nawa sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, tayo gabayan at ilayo sa mga matitinding tukso ng demonyo sa